natin Genesis 3:20. Let's go. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yun. Another lie. Ang genome ng tao ay naglalaman ng 19,000 to 20,000 na mga gene. Ang total DNA base pair is around 3.2 billion. Paano kung hindi masasabing kasinungalingan ang binanggit ng banal na alkat na ito? At ang kakulangan ng pagkakaiba-iba ng genetic ng mga tao ay maaaring kumantong sa isang hanay ng mga issue sa kalusugan, panlipunan at ebolusyon tulad ng genetic disorder, halimbawa Tay-Sachs disease sa mga Ashkenazi Jewish population, sickle cell anemia sa ilang grupo sa Africa at Mediterranean, thalassemia sa Middle East at sa South Asian population. Makakaranas din ng poor immune system function dahil ang immune system ay nakasalalay sa pagkakaiba ng mga gene at magkakatulad ng mga gene na populasyon ay maaaring magkaroon ng mas matinding reaksyon sa mga pandemya o epidemya dahil sa magkakaparehong kahinaan ng mga ito. At dahil kinuha sa radyang ni Eva na galing kay Adan, siguradong pareho sila ng gene. Alam mo bang malaki ang magiging problema ng mga ganitong inbreeding o pagpaparami sa pamamagitan ng malapit na magkaugnay ng mga individual? Maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan. Pinapataas nito ang pagkakataon na ang mga mapaminsalang recessive gene tulad ng genetic disorder, cognitive and development impairments, nababawasan ang fertility at mas mataas na mortalidad ng sanggol. Ang mga halimbawa ng kawalan ng genetic diversity sa kasaysayan, ang Habsburg Dynasty sa Spain, Austria, and other parts of Europe noong 15th to 18th century. Maraming henerasyon ng pag-aasawa ng mga magpinsan at unyon ng mga magtiyuhin tulad ni Charles II ng Spain ay may matinding physical at intelektual na kapansanan. Siya ay baog at may deformed jaw o Habsburg jaw. Sa Egypt and Ptolemaic Dynasty, sila ay mas maramdamin sa sakit. Maraming pharaoh ang dumanas ng physical na deformidad at issue sa pag-iisip. Ganito rin ang mga European royal families and hemophilia o tinatawag na royal disease. Ang mga Amish sa Estados Unidos, mga German-Swiss conservative Christian in North America noong 1700s. Ito ay saradong komunidad na may maliit na populasyon. Ganyan din ang mga Romanov sa Russia. Si Tsarevich Alexei ay nagkaroon ng hemophilia dahil sa mana mula sa bloodline ni Queen Victoria. Ang pamilyang Whittaker mula Estados Unidos sa West Virginia ay well known bilang isa sa pinaka-inbreed na pamilya sa US dahil sa mga coverage ng media at isang dokumentaryo na may malalang problema sa intellectual disability. Ang ilan ay di verbal at nagkikipag-usap lamang sa pamamagitan ng ungol at tunog. May mga physical na deformidad at mga palatandaan ng developmental disorder na nagresulta ng recessive genetic na kondisyon na pinahayag dahil sa inbreeding. Ang mga ninuno ng pamilya ang pag-aasawa ng pinsan at relasyon sa antas ng magkakapatid na humantong sa isang napakalimitadong gene pool. Ngayon mo sabihin na galing lahat sa alipi ni Eva? Okay lang, kayo-kayo na lang, mga kasapi ng kulto ng Abrahamic religions. Additional fact, ang mga Aita magbungkon sa bataan ay may mataas na genes ng mga sinaunang tao na Denisovans. Paano naman maipapaliwanag yon? Denisovans were archaic human group. Higit na mahusay na hawakan ng sansinukob kung ano talaga ito kaysa magpatuloy ang maling akala o kasinungalingan gamit ang pantasya ng relihiyon. Ngunit mas marami pa rin pinipili ito dahil ito ay kaaya-aya.